Sa Dark Continent saga ng Hunter x Hunter, maraming tinatawag na kontrabida. Si Beyond Netero, ang mga prinsipe ng Kakin, ang Mafia, ang Phantom Troop at si Hisoka, at ang mismong Dark Continent. Pero sa lahat ng ito may isang karakter na mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw ng bagong mundo. Isang taong hindi mo pwedeng suntukin para talunin, isang lalaking mas nasisiyahan kapag kinamumuhian siya. Siya ay si Paris Stonehill, ang sinadya ni Jing Freaks na itulak siya hanggang sa sukdulan. Kung babalikan natin, nagsimula ang lahat sa chairman election arc, isang magulong labanan ng utak at politika sa pagitan ni Jing at Paris Stone. Nabigo si Jing na pigilan si Paris Stone na maging chairman. Pero mas nakakagulat dito, nag-resign si Paris Stone halos ilang segundo lang matapos manalo. Isang kilos na walang nakaintindi noon hanggang sa Dark Continent arc. Matapos ang eleksyon, parehong umalis si Jing at Paris Stone sa Zodiacs. Iniwan si Chidel para linisin ang kalat. Kay Jing, normal na yan mga idol, sanay siyang iwan ang responsibilidad. Pero kay Paris Stone, may mas malalim na dahilan. Sa pakikipag-usap niya kay Chidel, sinabi niyang naging boring na ang Hunter Association nang mamatay si Isaac Netero. Totoo ito mga idol, pero hindi buo ang katotohanan. Ang totoo, matagal nang kakampi ni Paris Stone si Beyond Netero. Habang vice chairman siya ni Isaac, lihim naman siyang second in command ni Beyond. At biglang luminaw ang lahat, lalo na ang papel ni Paris Stone sa Chimera Ant arc, kung saan sinadya niyang pahirapan ang extermination mission sa pamamagitan ng bureaucratic manipulation. Hindi man direkta, malinaw na isinaksak niya ang patalim sa likod ni Netero. At nang mamatay si Isaac, malaya na si Beyond na simulan ang Dark Continent Expedition kasama si Paris Stone. Kasama nila ang mga temp hunters, mga minamaliit ng karamihan, pero sa totoo lang ay mga elite na users na pinili ni Beyond sa loob ng maraming taon. Bawat isa ay may kakayahang critical para sa survival sa Dark Continent, at sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Jing Freaks. Alam nating gusto rin ni Jing ang Dark Continent. Nang malaman niyang mas matagal nang nagpaplano si Beyond, imbis na pigilan siya, sumali si Jing sa ekspedisyon. Hindi para tulungan si Paris Stone, kundi para hadlangan siya. At ayon kay Jing, si Beyond ay isang adventurer, pero si Paris Stone ay nilalang na nahuhumaling sa pagkawasak. At dito nagsimula ang tahimik pero marahas na digmaan ng isipan. Sa unang harapan pa lang nila ramdam na ang tensyon, walang sigawan pero ramdam ang aura, parang deklarasyon ng giyera. At sinabi ni Jing mga idol na kung brute force lang si Paris Stone, matagal na niya itong sinapak. Pero hindi ganon si Paris Stone. Hindi katawan ang kailangan sirain kundi isip at espiritu. At tama siya mga idol dahil inamin mismo ni Paris Stone, masaya ako kapag kinamumuhian ako ng mga tao at may pagnanasa akong sakta ng mga bagay na mahal ko. Kaya kung aatakin siya ni Jing gamit ang galit, panalo si Paris Stone. Kaya ang plano ni Jing gawin siyang malungkot, wasakin ang kanyang laro. Ang unang hakbang ni Jing, agawin ang posisyon ni Paris Stone bilang number 2. Inalok niya ang buong team ng doble sa bayad ni Beyond. Isang hakbang na nagdulot ng kaguluhan, galit at halos pagpatay sa kanya. Pero sa huli nagtagumpay siya, hindi dahil sa pera kundi dahil nilimitahan niya ang galaw ni Paris Stone. Mas kaunting kapangyarihan, mas kaunting options, mas madaling basahin. Kasabay nito mga idol, ipinakita ni Jing ang lalim ng kanyang kaalaman mula sa Dark Continent, kay Don Freaks hanggang sa kanyang misteryosong Nen abilities. Kaya niyang gayahin at surian ang Nen matapos lang itong maranasan. Isang kakayahan posibleng mas malalim pa kaysa simpleng paggagaya. Pero ang pinaka-importanting nangyari mga idol, si Paris Stone ay nagsimulang mainis. Isang emosyon na hindi niya kailanman naranasan. Sinabi niya mismo na nakakainis siya. Baka kamuhian ko siya balang araw. Inaasahan ko yon. Gusto ko makita kung ano ang gagawin ko sa taong kinamumuhian ko. At dito tayo dapat manginig mga idol dahil kung kaya ni Paris Stone gumawa ng karumal-dumal na bagay sa mga taong wala siyang pakialam, ano pa ang kaya niyang gawin sa taong kinasusuklaman niya? Sa puntong ito, malinaw na ang isang bagay. Mas halimaw pa si Paris Stonehill kaysa sa anumang nilalang sa Dark Continent. At posibleng nagkamali si Jing sa pagtulak sa kanya, lampas sa hangganan. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.